Sa detalye ng mga balita, lumakas pa ang Tropical Depression Salome. Ito ay nasa Tropical Storm category na. Huli itong namataan sa coastal waters ng Basco Batangas, taglay ang lakas na hangin 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito maabot naman ng 70 kilometro bawat oras. Kumikilos ng southward direction, ang bilis ng bagyo ay 20 kilometers per hour. Nakataas naman ngayon ang signal na number 2 sa Batanes habang signal number 1 sa western portion ng Babuyan Island at northwestern portion ng Ilocos Norte. Dahil dito asahan na malakas na magpag-ulan dala ng bagyong Salome sa Batanes hanggang sa araw ng Biyernes o bukas. Ayon sa pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Batanes sa susunod na 12 oras. Inaasahan ding dadaan ang bagyo sa Babuyan Island ngayong umaga at mamayang hapon naman sa Ilocos Norte. Sa pagtaya ng pag-asa, hihina naman si Salome bilang tropical depression sa susunod na 12 oras hanggang sa humina ito ng tuluyan at maging remnant na lamang sa araw ng Biyernes. Kasama na natin si Grace Castañeda mula sa pag-asa. Ma'am Grace, good morning! Yes, good morning din po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. So kanina nga po huling namataan itong sentro ni Bagyong Salome sa layo pong or dito po sa coastal waters ng Sabtang, Batanes. And kanina or kagabi nga din po ay bahagyang lumakas ito into tropical storm, and sa kasalukuyan po yung ating wind signal number 2 nakataas pa din sa area ng Batanes, samantala wind signal number 1 naman sa western portion ng Babuyan Islands maging sa northwestern portion ng Ilocos Norte, kung saan sa mga areas na nabanggit po natin makakaranas ng bugso ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Salome, and posible pa rin po ito magdulot ng damages lalong-lalo na po sa mga structures na gawa sa light material. Samantala meron din po tayong malalakas na pag-ulan na mararanasan sa area ng Batanes, kaya naman pag-iingat din sa ating mga kabayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And nakita din po natin or sa kasalukuyan din po meron tayong nakataas na gale warning sa seaboards ng extreme northern Luzon, kung saan mapanganib po yung pagpalaot para sa ating mga kababayan, mga ngisda maging sa alinman pong uri ng sasakyang pandagat. And nakita nga po natin sa ating latest forecast track analysis, si Bagyong Salome po sa kasalukuyan ay binabaybay na itong mga area po ng Batanes, and then generally southwestward pa rin po yung pagkilos neto. And nakita po natin na this morning po ay lalapit naman ito dito sa mga isla ng Babuyan Islands, and by noon or afternoon naman dito sa area ng Ilocos Norte. Kaya muli po pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. And samantala bukod po dito kay Bagyong Salome, magiging maulap din po yung kalangitan, may mga kalat-kalat din po ng mga pag-ulan na mararanasan sa Mindanao, Negros Island region, maging sa area po ng Palawan dulot ng ITCZ. And dito naman po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa, may mga isolated na mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Grace, hindi na siya magbabago ng direksyon, ha? Yes po, nakita po natin Sir Angel, generally pa southwestward po yung pagkilos na to or yung pababa nga po, and then nakita din po natin yung weakening trend nito sa mga susunod po na oras, kung saan nakita po natin na possible na within 12 hours or by tomorrow po ay magiging isang low pressure area na lamang po ito. Okay. Wala na rin siyang pag-asang lumabas ng teritoryo natin na medyo may kalakasan. Kasi magdidisipline na siya. Sir Angel. Sa loob pa lang po, posibleng maging isang matunaw low na siya. LPA na lang po ito. Teka, may mapaparating ding panibagong cloud cluster nasa labas ng par line? Sa ngayon po, Sir Angel, na ito pong mga cloud cluster na nakita po natin is associated po ito dito sa ITCZ. ITCZ? Yes po. And then monitoring din po tayo kung sakaling magkaroon po ng circulation yung mga cloud cluster po na yan. Pero ilan bang average na bagyo pag October? Ito October, yes po. 2 to 4 po yung... Kota na tayo, tama na. Yes po, Sir Angel. Ma'am Grace, ingat po. Maraming salamat. Thank you for joining us. Magandang umaga. Maraming salamat din po. Si Grace Castañeda mula po naman sa Pag-asa.